Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner list to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words of life. Para po sa linggong ito, narito po ang ating daily Bible reading schedule. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful. The road was long and dusty, the hill was hard to climb. The dust poured down upon his back, but the weight of it was mine. With all of heaven watching, he didn't have to stay. Yet all the while he knew he could have simply walked away. He could have simply walked away, left the cross where it lay. He could have simply walked away from all the agony and shame. But his love was greater still than the sorrows of the hill. I'm so glad he didn't simply walk away. No one would have blamed him if he'd refused to die. For this was far too much to ask for a sinner such as I. But even through the bleeding, as the sky was turning black, he
isang mapagpalang hapon po muli sa bawat isa, Brother Gerson Darilag, para po sa ating ang mga salita ng buhay sa araw po na ito. At muli po akong bumabati ng mapagpalang hapon sa bawat isa, lalo na po sa ating pong pastor, Pastor June, sa ating pong Mama Maria, at sa ating pong Pastor Eric at Ma'am Milen. At especially po sa mga nakatutok din po sa pagbibigay niyo po ng oras. Maraming salamat po sa inyo po. And nais ko lamang din po bumati sa mga kapatiran na magdiriwang at nagdidiwang ng kanila pong mga karawan. And ganun din po sa nagbigay ng special number, nawa ay ito po ay nakapaghanda ng ating pong puso bago po sa pangaral ng ating salita ng Diyos sa hapon na ito. Okay, so this time, para po sa ating pag-aaralan sa hapon na ito, atin pong buksan yung ating mga Biblia sa Psalms chapter 88 verse 9. Psalms chapter 88 verse 9. Ito po ang sinasaad ng salita ng Diyos. Mine eye mourneth by reason of affliction. Lord, I have called daily upon thee. I have stretched out my hands unto thee. Basahin ko pa po ng isa pong beses. Mine eye mourneth by reason of affliction. Lord, I have called daily upon thee. I have stretched out my hands unto thee. Basahin ko naman po sa Tagalog. Ang mata ko'y nangangalumata dahil sa kadalamhatian. Ako'y tumawag araw-araw sa iyo, O Panginoon, aking iginawad ang mga kamay ko sa iyo. So purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. At ang pamagat po ng mensahe ng Diyos sa oras na to, hope in times of hopelessness. Hope in time of hopelessness. Shall we pray? Panginoon, maraming salamat po sa oras at pagkakataon, Panginoon, muli na kami po'y makapag-aral ng inyo pong salita. Panginoon, sa mga oras na to, ako po'y humihingi ng kapatawaran sa aking mga kamalian, sa aking mga kasalanan, sa aking mga pagkukulang na nagawa ko po sa inyo. Nagawa po namin sa inyo pong harapan. Nawa, Panginoon, ay linisin niyo po kami. Tama niyo po ang aming mga puso, Panginoon, upang maging karapat-dapat po kami sa inyo pong harapan sa mga oras na to. At nawa, Panginoon, sa mga oras na to, kayo pong siyang magbigay ng karunungan at kaunawaan po sa bawat isa, Panginoon. Especially po, Panginoon, ng inyo pong lingkod na gagamitin upang maghayag po ng inyo pong salita. Nawa, hindi po makita ang aking kapintasan at kakulangan, bagkos ang inyo pong pagpapala ng inyo pong salita sa hapon na ito. At nawa, Panginoon, wala pong maging hadlang sa internet connection sa hapon na ito. At nawa, Panginoon, ay kayo pong siyang patuloy na mag-ingat sa mga kapatiran na papauwi pa lamang, Panginoon. At binabalik ko po lahat ng papurit, pasasalamat sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. So, hope in times of hopelessness ang ating pong title. So, ang Psalms chapter 88, ito po ay isinulat ni Heman the Ezrahite. Kung saan, sino ba si Heman? Siya lang naman po ang anak ni Joel at apo ni Samuel. So sa panong ito dito sa siya ay itinalaga bilang isa sa mga worship leaders noon nung panahon ni David. So si David po yung nagtalaga sa kanya bilang worship leader noon nung panahon nila. At makikita po natin to sa 1 Chronicles chapter 16. Hindi po nagkakamali, or 1 Chronicles 6. At syempre, bilang tagapanguna, bilang worship leader, bilang tagapanguna sa pag-awitan, sa pagsamba sa Panginoon, isa sa mga tungkulin nila
ay magsulat ng awitin dahil po doon, dahil sila ay nagsusulat ng awitin para sa pananambahan sa Panginoon, nasulat nila ang awitin na ito. Ano po? Ang Psalms chapter 88. So, anong significance ng Psalms chapter 88? Kilala po ang Psalms chapter 88 bilang darkest o pinakamadilim o pinakanakakalungkot, most sorrowful na lament o pinakanakakalungkot na awitin sa kabuong libro ng Psalms. Ano po? Unlike ng mga ibang lament o unlike ng mga ibang awitin na nag-express ng pagtangis o ng panaghoy, most of them, 'di ba? Kung pansin niyo po, nagsishift mula sa kalungkutan, okay, patungo sa pagiging optimistic, patungo sa pagpupuri sa Panginoon. Ganun po lagi, from sadness, nagiging hopeful. Ano po? Pero ibahin po natin tong Psalms chapter 88. Dahil natapos po ang Psalms chapter 88, natapos po ito na para bang wala ng pag-asa. Hopeless. To the point na itinuring niya na kaibigan ang kadiliman. Sa last verse, kung babasahin po natin sa Psalms 88 verse 18, sabi po dito, "Lover and friend hast thou put far from me, and mine acquaintance," yung aking kasama, yung aking kaibigan, "into darkness," ay yung kadiliman. Ano po? Pero, bagamat, yes, from point A to point B ng Psalms chapter 88 ay purely despair or purely expressing discouragement, okay, we can see a small glimpse of hope dito po sa ating main text, sa ating pong verse na binasa, dito po sa verse number 9, kung saan binibigyan tayo nito ng masasabi nating blueprint sa ating mga mananampalataya kapag dumating po tayo sa panahon na hopeless o wala na tayong pag-asa. Okay? So, tatlong bagay po para po sa hapon na ito. So, hope in times of hopelessness, let us consider number 1, the distress. Okay? The distress. So, ano po yung sinabi ng verse nating binasa? "Mine eye mourneth by reason of affliction." So, ang salitang mourneth po dito, ang salitang mourn dito, ang pinapatungkulan po nito ay yung pagiging physically exhausted o pagkapagod physical ng manunulat. Bakit? Dahil sa pag-iyak. Sabi po dito, "Mine eye mourneth by reason of affliction," dahil sa mga paghihirap na kanyang naranasan. Okay? So, he was physically exhausted dahil sa pag-iyak. Dahil sa sobrang tagal niyang nagdurusa or nag-grieve o nagluluksa, o dahil sa sobrang tagal ng kanyang pagtangis, yung mata daw po niya ay nangangalumata. Okay? Sa madaling sabi, kumbaga may dark circles na sa kanyang mata. Why? Dahil sa walang humpay na pag-iyak. He is totally drained. Physically, emotionally, mentally, and spiritually. So, makikita po natin dito na hindi nagpanggap ang psalmist na okay ang lahat, kung saan tinatago niya yung kalungkutan niya sa ilalim ng kanyang mga ngiti. But rather, siya ay naging completely honest. Siya ay naging totoo sa Panginoon kung gaano na siya nabibigatan, kung gaano na siya napapagod, o kung gaano
kasalimuot ang kanyang buhay. Ano po? Sabi po sa Psalms chapter 88 verse 3, "For my soul is full of troubles, and my life draweth nigh unto the grave." While verse number 9 shows his crying eyes, okay, verse number 3 shows his broken heart. Sabi niya na his soul is full of troubles. Puno ng kabalisahan. Meaning, there is no room left for joy. Wala pong puwang ang kagalakan o kasiyahan sa kanya. Kung sa atin po, walang puwang ang kalungkutan, dito po sa Psalms chapter 88, wala pong puwang ang kagalakan at kasiyahan sa kanya. Nangihina na siya to the point na iniisip na niya na nasa bingit na siya ng kamatayan. Sabi po dito, di ba? And my life draweth nigh, papalapit na unto the grave, doon sa hukay. So, pinapakita sa atin ng verse na to, okay? This verse shows that his pain affects his whole being. Naapektuhan po yung kabuuan niya. In a sense na from his crying eyes, okay, to his heavy soul. Siguro po may isang pagkakataon sa ating buhay kung saan umiiyak tayo to the point na sumasakit yung dibdib natin at magang-maga yung ating mga mata. Maaring may mga instances na napapaupo na lang tayo dahil na-overwhelm na tayo o nalulula tayo sa sobrang stress natin sa mga problema natin. Feeling like na di na natin kakayanin na makarinig pa ng isa pang bad news. Dahil konti na lang pasuko na tayo. The Bible clearly shows us here that it is completely okay to feel that way, to feel that you're not okay. Why? Because God can handle your heaviest tears. Kayang pasanin ng Panginoon yung mabibigat nating mga luha. So, hope in time of hopelessness, let us consider, number 1, the distress. Secondly, let us consider, number 2, the dedication. The dedication. So, sabi po sa ating verse na binasa, okay, mine eye mourneth by reason of affliction, okay, Lord, I have called daily upon Thee. Okay? Kahit na masasabi nating nasa madilim na panahon or dark times, o nasa madilim na kalagayan yung manunulat ng Psalms na to, makikita po natin dito na hindi siya tumigil sa panalangin. Okay? The keyword here is daily. Okay? Sabi, Lord, I have called daily upon Thee. Hindi, Lord, I have called once a week upon Thee. Hindi, I have called 3 times a week daily. Hindi 3 times a week. Hindi po. I have called daily upon Thee. Kapag tayo po ay dumadaan through hard times, yes, it is easy. Madali pong magalit, madali pong magtampo, at madali pong di nakausapin ng Diyos. Pero, the psalmist here does the exact opposite. Ginawa po kung tayo, may instances na nagagalit, nagtatampo sa Diyos dahil it seems na di niya sinasagot yung ating mga panalangin. Yung psalmist po dito, he does the exact opposite. Ginawa po niya yung kabaligtaran. Sabi po dito, okay? Even though pakiramdam niya na inabandon na siya, ang habit pa din niya is still to run to God, to
to run towards God every single day. Yung dedikasyon po niya ay hindi nakadepende sa good feelings. Ano po? Hindi po siya lumalapit sa Panginoon tuwing good times. Okay? He also runs to God during bad times. Or to be specific, during the darkest times of his life. Ano po? Ito'y nakadepende. Ano po? Di po ito nakadepende sa good feelings, sa pakiramdam niya. Ito'y nakadepende sa kanyang commitment sa Panginoon. Ito'y nakadepende sa kanyang devotion sa Panginoon. Sabi po sa verse 1 ng chapter ng ating binasa, Psalms 88 verse 1, O Lord God of my salvation, I have cried day and night before Thee. Okay? So, binaback up po ng verse na to, yung dedication niya by showing gaano siya kadalas manalangin. Okay? Kung sa verse number 9 says, He prays daily, but mas in-specify pa ng verse number 1. Verse number 1 shows he actually prays day and night without stopping, without ceasing. Siya ay nananalangin hindi lang araw-araw, siya ay nananalangin araw-araw, araw at gabi. Na wala pong tigil, na wala pong patid. Also, notice niyo po ito inotice niyo po na tawag niya sa Diyos ay God of my salvation. Kahit sa tingin niya na tahimik ang Diyos, nagtitiwala pa din ang psalmist na ang Diyos lang ang kayang magligtas sa kanya. So, that's why he keeps on praying. That's why he keeps on praying because he knows God is still in control. Okay? Isipin po natin yung mga times na text po tayo ng text o tawag tayo ng tawag sa isang tao na di nagre-reply. Pero you kept doing it. Patuloy mong ginagawa yun. Patuloy kang nag-text. Patuloy kang tumatawag because you desperately need them. Ginagawa natin yun dahil urgent o kailangan natin sila o yung kasagutan nila. Kaya, paumanhin po pala sa mga di ko po nare-replyan o 8 ko na po nare-replyan. Nawa maunawaan niyo po ako. Okay? So, mabalik po tayo. Nagte-text or tumatawag tayo sa kanila dahil urgent o kailangan natin sila o yung kasagutan nila. That is exactly what the psalmist is doing with God. Dito sa ating verse na binasa. Ganon din po yung ginagawa ng psalmist. Kasi sabi dito, I have called daily upon thee. Then there's a verse number 1, I have cried day and night upon thee, before thee. So, nawa, okay, kahit nasa tingin natin na tahimik at di tayo sinasagot ng Diyos, maging katulad po tayo ng psalmist na to. Maging katulad po tayo ni Heman. Kung saan maging dedicated po tayo. And being dedicated means you keep showing up to pray anyway. Ang dedikasyon daw po ay tunay na nakikita kapag tayo ay nananalangin despite our situation. Ang tunay na pananampalataya o dedikasyon o dedication sa Diyos ay nakikita sa consistency. Are we seeking God daily? Are we seeking God day and night? So maging dedicated din po tayo. Tulad ng psalmist na to, tulad ni Heman. So, hope in times of hopelessness
Number one, let us consider the distress, the dedication. Thirdly, and lastly, hope in times of hopelessness. Let us consider the dependence. Okay? The dependence. Sabi po sa ating main text, okay, sa dulo, I have stretched out my hands unto thee. I have stretched out my hands unto thee. Kapag sinabi po nating pag-stretch out ng kamay, okay, ito po'y nagpapakita ng pagmamakaawa. Okay? Ito po'y nagpapakita ng pagsuko, ng pag-surrender, at ito po'y nagpapakita ng matinding pangangailangan. Despite his unanswered questions, despite his unanswered prayers, okay, itong psalmist po na to, still, inunat pa din niya ang mga kamay niya towards the heaven. Dahil naniniwala siya na sa Diyos lang siya makakasumpong ng kahabagan. Sabi po sa Psalms 143 verse 6, okay? Psalms 143 verse 6, I stretch forth my hands unto thee, my soul thirsteth after thee, as a thirsty land. Okay? Pinapakita lang po sa atin ng verse na to kung ano nga ba ang itsura ng tunay na pagdepende sa Diyos. Ikinumpara ni Haring David yung kanyang buhay na para bang isang thirsty land o uhaw na lupain ng tuyong lupa. Alam naman po natin na sa disyerto, di po ba, kadalasan walang tubig o walang bodies of water. Pero may iilan na meron. Ang tawag po dito ay oasis. Ano? Pero nakadepende po ito kung uulan. Ganon din po sa atin. Ano? When we stretch our hands, okay, ina-admit po natin that we are empty. Na wala tayong kakayahan. But if we put our dependence on God, tutugunin niya yung ating mga pangailangan, or He will fill our needs. Isipin po natin yung mga bata. Ano? Isipin po natin yung mga bata. Whenever sila ay pagod na, whenever sila ay nasaktan o natatakot dahil sa dilim, di sila nagsasalita o di nila nilulutas yung problema on their own. Ang galing po ng bata kung ganun. Ano? But rather, sila ay lumalapit sa kanilang mga magulang, sa nanay or sa tatay nila. At once na lumapit sila sa nanay or tatay nila, ini-stretch nila, inuunat nila yung kanilang mga kamay. Ano? Why? Para magpabuhat. Dahil alam ng mga bata na di nila kaya. Ano? Na alam nila na mahina sila at alam nila na yung mga magulang nila ang kayang tumulong sa kanila. And stretching our hands to God is doing the exact same thing. It is us telling na, Lord, wala na po akong lakas. Wala na po akong lakas na maglakad ngayong araw na to. Please, pick me up and carry me through. Ano? Lord, buhatin mo na lang ako. Hindi ko na kaya. So, para po sa ating pagtatapos, as we conclude this afternoon, in seasons of deep distress and despair, this verse teaches us paano tayo makakahanap ng hope o pag-asa when we think na we are hopeless. Una, para sa ating conclusion, number 1, cry out with honesty. Cry out with honesty. Huwag na po tayong magpanggap na okay tayo
kung hindi naman talaga. Hindi in-expect ng Diyos na itago natin sa Kanya yung mga pasanin natin o i-sugarcoat yung ating mga panalangin. Sabi ko nga po kanina, di ba? Sabi ko po kanina, God can handle our heaviest tears. So, cry out with honesty. Umiyak po tayo ng totoo sa Panginoon. So, di lang po cry out with honesty. Pangalawa, commit to consistency. Commit to consistency. Wag na po tayo mag-antay na mapalapit tayo o maging okay tayo sa Diyos bago pa tayo manalangin sa Kanya. Nawa, maging habit po natin ang pagtakbo sa Kanya, ang paglapit sa Kanya araw-araw. And nawa, manaig po ang disiplina po natin kahit napagod na po tayo. So, commit po natin yung ating sarili na maging consistent sa paglapit sa Panginoon. Tulad ng psalmist na to, nawa maging habit po natin to call daily upon the Lord, day and night. And di lang po to cry out with honesty, hindi lang to commit to consistency. Thirdly and finally, concede in surrender. Wag na po natin subukan na solusyonan yung bawat problema na meron tayo. Sometimes, or most of the times, we just have to stretch our hands, tulad ng psalmist, and let go. And let God. Po? Nawa, tulad ng isang bata, let us admit na hindi natin kaya. And that, i-admit natin that we needed Him. Na kailangan natin siya. I-admit natin na kailangan natin siya. Dahil kung wala ang Diyos, wala po tayong magagawa. Let us admit that hindi natin kaya and that we need Him na mag-step in sa ating buhay and carry us through. So, when we are in times of hopelessness, let us keep in mind that there is hope in times of hopelessness. God sees your tears. Okay, nakikita ng Panginoon ang inyong pong pag-iyak, ang ating pag-iyak. God hears your cry. Narinig ng Panginoon yung ating mga pag-iyak. Hindi lang po niya nakikita, naririnig po niya. And even when He feels silent, kahit na tahimik po siya, He is still there. Nandiyan pa rin po ang Panginoon. Kapatid, don't lose hope. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Don't lose hope. But instead, hope in times of hopelessness. I hope and I pray, ito po ay nagsilbing encouragement po sa bawat isa. To hope in times of hopelessness. Tayo pong sandaling yumukod, pumikit, tayo po'y manalangin para po sa ating pagtatapos. Let's pray. Dakilang Diyos, sa manaming makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa inyo pong salita naming napagsalu-saluhan sa hapon na ito. Nawa, Panginoon, ay tumatak po ito sa aming mga puso't isipan, Panginoon, na in times na it seems na wala ng pag-asa, in times na we're hopeless, in times of hopelessness, Panginoon, nawa, tulad ng psalmist na to, tulad ni Heman the Ezrahite, Panginoon, ay makita po namin yung small glimpse of hope, yung maliit na ilaw ng pag-asa. And that, tulungan niyo po kami, Panginoon, na despite of the distress, despite of the despair na aming dinadala, Panginoon, help us, Panginoon, tulad ng psalmist to run, to seek you daily. Not only daily, but day and night, Panginoon. And as we seek you, Panginoon, help us to stretch forth our hands, to surrender yung aming mga kabigatan, Panginoon. At kayo pong siyang magbigay ng kapayapaan
sa aming mga buhay sa bawat panahon na may dinadala po kami, Panginoon. At naman, Panginoon, sa mga oras na to, ay kayo pong siyang patuloy na mag-ingat sa mga kapatiran na pauwi pa lamang. And nawa, Panginoon, kayo pong siyang patuloy na magbigay ng kalaguan dito po sa ministry po na ito ng salita ng buhay, kung saan nawa ay patuloy na umabot ng mga mahalagang kaluluwa, Panginoon. At binabalik ko po lahat ng papurit, pasasalamat sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. So muli, Brother Gerson Darilag po para po sa ating salita ng buhay sa hapon na ito. Magandang hapon po muli sa bawat isa. God bless you all po. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, maaari mong sundan ang panalangin na ito. O Diyos amang banal sa langit, kinikilala ko po ang aking mga kasalanan at ngayoy pinagsisisihan ang lahat ng ito. Ang iyong anak na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Kaya't binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Inaanyayahan kitang pumasok, O Jesus, sapagkat tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan na iyong ipinangako. At ngayon may katiyakan na anumang oras dumating sa akin ng kamatayan, ay makakasama mo ako sa iyong kaharian sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner list to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and